Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Sabi nila, ang pinakamalaking sakripisyo ay nagmumula sa pinakamalalim na pag-ibig. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na pinag-alayan mo ng lahat ay siya ring hihingi sa iyong sariling buhay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Rivas ay masakit sa tainga. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Isang tunog na, para kay Sinagtala, ay mas malakas pa sa isang sigaw. Sa loob ng 7 taon, sanay na siya sa ganitong hapunan. Sanay na siyang umupo sa harap ng kanyang asawa, si Coronel Bacunawa Rivas, na para bang isa lamang siyang multo. Ngunit ang gabi na ito ay may dalang kakaibang lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Buong hapon niyang inihanda ang paborito nitong sinigang na baboy. Inaasahan niyang kahit isang subbo lang, kahit isang maliit na papuri, ay marinig niyang muli mula sa lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit pagkatapos ng isang higop sa sabaw, marahas na itinulak ni Bacunawa ang mangkok palayo sa kanya. Ano ba to? Malamig na tanong nito. Ang boses ay kasing pait ng apdo. Bakit lasang luha? Hindi nakaimik si Sinagtala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Matagal na siyang natutong kimkimin ang lahat. Ang bawat patak ng luha ay magiging gasolina lamang sa apoy ng galit nito. Pasensya na. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang pangungusap na naging kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya pinansin ni Bacunawa. Tumayo ito mula sa hapagkainan at may kinuha sa ibabaw ng isang kabinet. Isang makapal na brown envelope. Walang salitang ibinagsak nito ang laman ng sobre sa mesa. Sa mismong kinatatayuan ng mangkok ng sinigang na niluto niya, kumalat ang mga puting papel. Ang ilan ay nabasa ng sabaw. Ang mga mata ni Sinagtala ay nanlalabo habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa pinakaibabaw na dokumento. Petition for annulment. Gumuho ang kanyang mundo. Ano? Ano to? Bacunawa? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Hindi ka ba marunong magbasa? Sagot nito, walang bakas ng kahit anong emosyon. Pirmahan mo na yan. Matagal na dapat nating tinapos to. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang set ng mga dokumento, mga medical records, at sa gitna ng mga iyon, isang form na may nakakatakot na pamagat. Kusang loob na donasyon ng baga. Hindi mali. Hindi baga. Kidney. Si Luningning. Nagsimulang magsalita si Bacunawa at ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ng babae ay puno ng pagsamba. Isang pagsambang hindi kailanman naramdaman ni Sinagtala mula sa kanya. May end-stage renal failure siya. Kailangan niya ng kidney transplant para mabuhay. Napatingin si Sinagtala sa mga dokumento at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang asawa. Ang pag-asa ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Kaya mo to ginagawa para lang pumayag akong... Oo, putol ni Bacunawa sa kanya. Natuklasan naming you are a perfect match. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Sinagtala. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil tugma ang kanilang mga katawan. Isa siyang kasangkapan, isang spare part. Napailing siya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng hilingin to sa akin, Bacunawa. Buhay ko to. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa bibig ni Bacunawa. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nagniningning sa isang paraan na nakakatakot. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itiningala ang kanyang mukha. Buhay mo? Bulong nito. Ang hininga ay amoy alak. Sinagtala, pakinggan mo ko. At doon,
Sinabi nito ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitira sa kanyang pagkatao. Buhay ka man o patay, wala akong pakialam. Ang mahalaga, mailigtas ng kidney mo ang buhay niya. Binitiwan nito ang kanyang mukha na parang isa siyang basahan. Sa sobrang lakas ng pagkakabitiw, napaatras si Sinagtala at nabuwal sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang upuan. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Nakahandusay sa malamig na sahig, nakatingin sa mga papel na nagkalat, naintindihan na niya ang lahat. Ito ang kabayaran ng 7 taon niyang pag-ibig, pagtitiis, at pagsasakripisyo. Isang pirma para sa kanyang kamatayan. Nakita niya ang ballpen na inilapag ni Bakunawa sa ibabaw ng annulment papers. Isang itim na ballpen. Ang parehong uri ng ballpen na ginamit niya 7 taon na ang nakalipas para pirmahan ang kanilang marriage contract. Ang parehong ballpen na tatapos ngayon sa lahat. Dahan-dahan, gumapang si Bakunawa palapit sa kanya. Dinampot nito ang ballpen at marahas na isiniksik sa nanginginig niyang kamay. Ang plastik ay malamig sa kanyang balat na manhid na. "Pumirma ka na," utos nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Nakatitig lamang si Sinagtala sa dulo ng ballpen na nakatutok sa papel kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Ang pirma niya kapalit ng buhay ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang pirma niya para sa sarili niyang hatol. Nanginginig ang kamay ni Sinagtala habang hawak ang ballpen. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan, mas lalong humihigpit ang pagkakatitig sa kanya ni Bakunawa. Isang titig na nang uusig at nagbabanta. Wala na siyang lakas na lumaban. 7 taon siyang lumaban sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-unawa, at walang katapusang pasensya. Ngunit ngayon, naubos na ang lahat. Talo na siya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa mismong linya kung saan niya isusulat ang kanyang pangalan. Nabasa ang papel. Kumalat ang tinta ng luha. At sa ibabaw ng basang papel na yon, dahan-dahan niyang iginuhit ang kanyang pirma. Sinagtala, Mara-para. Sa pagdapo ng huling letra ng kanyang apelyido, naramdaman niya ang isang bagay na kumalas sa loob niya. Isang bagay na tuluyan ng namatay. Tapos na. Mabilis na hinablot ni Bakunawa ang mga dokumento. Tila nasisigurong baka magbago pa ang kanyang isip. Hindi man lang nito pinansin ang kanyang paghihinagpis. Para sa kanya, isa lamang itong transaksyon na sa wakas ay natapos na. "Magbihis ka." Malamig na utos nito. Hinihintay na tayo sa ospital. Ang mga sumunod na sandali ay malabo sa isipan ni Sinagtala. Para siyang isang manika na walang sariling isip, sumusunod na lamang sa bawat utos. Habang nag-aayos siya ng ilang gamit sa isang maliit na bag, pumasok sa silid ang kanilang kasambahay, si Yaya Kalinaw. Ang matanda ay may daladalang isang baso ng tubig. Ngunit ang mga mata nito ay namumugto, puno ng awa at sakit para sa kanya. Habang umiinom si Sinagtala, pasimpleng isinilid ni Yaya Kalinaw ang isang bagay sa bulsa ng kanyang damit. Isang luma at maliit na cellphone. "Ma'am Tala," pabulong na sabi ng matanda. Ang boses ay basag. "Hindi ko po alam kung para saan, pero sana po ay makatulong. Tumawag po kayo kung kailangan nyo." Isang mainit na kamay ang humaplos sa likod ni Sinagtala. Iyon ang unang yakap ng kabutihan na naramdaman niya sa buong magdamag. Niyakap niya pabalik ang matanda. Isang yakap na walang salita, ngunit puno ng pasasalamat at pamamaalam. Ang biyahe papuntang Ospital Militar ng Pag-asa ay mabilis at tahimik. Si Bakunawa mismo ang nagmamaneho at bawat pagliko at pagpreno ay marahas. Isang refleksyon ng kawalan niya ng pasensya. Hindi na ito nagsalita pa. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ang kailangan na lang ay ang operasyon.
Ang ospital ay nakatayo sa gitna ng kampo ng tala, isang malaking kabalintunaan. Ang kampo ay ipinangalan sa mga bituin, mga bayani ng militar. Ngunit ang isang bituin na tulad niya ay papasok ngayon doon hindi para magbigay ng lunas, kundi para kunan ng isang bahagi ng kanyang buhay. Pagdating nila, isang wheelchair ang naghihintay. Si Bakunawa mismo ang nagtulak sa kanya sa mahahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat madaraanan nilang sundalo o nurse ay umamani, sumasaludo sa koronel, nagbibigay respeto sa uniforme nito. Walang sino man ang nagabalang tumingin sa babaeng nakayuko sa wheelchair, ang babaeng may malungkot na mga mata. Huwag kang aarteng parang biktima, bulong ni Bakunawa sa kanyang tainga habang tinutulak siya. Ginusto mo to, tandaan mo yan. Hindi siya sumagot. Itinuon na lamang niya ang kanyang pansin sa dinadaanan. Dumaan sila sa isang Hall of Fame kung saan nakasabit ang mga larawan ng mga pinakamagagaling na doktor sa kasaysayan ng militar. Ang mga mukha sa larawan ay puno ng karangalan. Sa dulo ng pasilyo, may isang espasyong blanco, isang plaque na natatakpan ng pulang tela. 7 taon na itong nakatakip. 7 taon na ang nakalipas mula noong may isang maalamat na doktor na bigla na lamang naglaho na parang bula bago pa man maisabit ang kanyang larawan. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Sinagtala. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ayaw na niyang alalahanin. Iliniko siya ni Bakunawa sa isang pasilyo na patungo sa mga VIP rooms. At doon, sa likod ng isang salaming bintana, nakita niya si Luningning Solis. Nakahiga ito sa kama, napapalibutan ng mga bulaklak at prutas. Mukha itong mahina, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata. Isang maliit, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Iyon ay isang ngiti ng tagumpay. Isang nangiti na nagsasabing, sa akin siya. Talo ka. Mabilis na umiwas ng tingin si Sinagtala. Naramdaman ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Sa wakas, huminto sila sa harap ng 2 malalaking bakal na pinto. Operating Room 3. Ang kanyang huling hantungan. Isang nurse ang lumabas at kinuha ang hawakan ng kanyang wheelchair mula kay Bakunawa. Kami na po ang bahala sa kanya, Koronel. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Bakunawa. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Na parang isang kargamento na matagumpay niyang naidala sa destinasyon nito. Bumukas ang mga pinto ng operating room. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumalubong kay Sinagtala. Ang amoy ng antiseptic ay tumusok sa kanyang ilong. Ang lamig ng silid ay yumakap sa kanyang katawan. Inilipat siya sa malamig na operating table. Ang mga doktor at nurse ay kumikilos sa paligid niya. Mga boses na abala at propesyonal. Wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang donor. Ipinikit ni Sinagtala ang kanyang mga mata. Tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Ito na ang katapusan. Okay, ma'am, magsisimula na po kami, sabi ng anesthesiologist sa tabi niya. Medyo makakaramdam po kayo ng kaunting tusok. Naramdaman niya ang malamig na bulak na may alcohol sa kanyang braso. Hinintay na lamang niya ang pagbaon ng karayom, ang pagdaloy ng gamot na magpapatulog sa kanya, marahil, magpakailanman. Ngunit bago pa man dumapo ang karayom sa kanyang balat, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Plug. Ang mga pinto ng operating room ay bumukas ng buong lakas, bumangga sa pader sa magkabilang gilid. Lahat ng tao sa loob ay napahinto, napalingon sa gulat. Sa pagbukas ng pinto, isang matangkad na lalaki na may buhok na halos puti na ang pumasok. Nakasuot ito ng pinakamataas na ranggong uniforme ng militar, pinalamutian ng mga medalya na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng operating room. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid ng isang bigat at awtoridad na hindi maikakaila.
Sa likod niya ay isang hanay ng mga doktor na may matataas na ranggo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng paggalang. Ang lahat sa loob ng operating room ay natigilan. Ang anesthesiologist na may hawak ng hiringgilya ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang surgeon ay napababa ng kanyang scalpel. Ang mga nurse ay napatigil sa paggalaw. General! General Apo Sandigan! Nagkakautal na, sabi ng head surgeon. Mabilis na sumaludo. Si General Apo Sandigan, ang pinuno ng buong medical corps ng sandatahang lakas, isang buhay na alamat. Ang kanyang paglitaw sa isang ordinaryong operating room ay kasing imposible ng pag-ulan ng apoy mula sa langit. Biglang pumasok si Coronel Baconawa Rivas. Ang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit mabilis itong pinalitan ng isang pekeng ngiti. General, anong karangalan po na mabisita ninyo kami dito? Sabi ni Baconawa, sinusubukang salubungin ng general para makipagkamay. Pinangangasiwaan ko lang po ang isang personal na bagay. Ang aking asawa ay magdodonate ng... Ngunit ang mga mata ni General Apo ay hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi rin nakatingin sa head surgeon o sa kahit sinong doktor sa silid. Ang kanyang mga mata na puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Baconawa, isang pinaghalong pagkamangha, kalungkutan, at higit sa lahat, paggalang, ay nakatutok lamang sa babaeng nakahiga sa operating table kay Sinagtala. Hindi pinansin ni General Apo ang nakalahad na kamay ni Baconawa. Naglakad siya palapit sa operating table. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Ang mga doktor sa paligid ay napaatras, nagbibigay daan sa kanya na parang tubig na humahati para kay Moses. Napatitig si Sinagtala sa paparating na general. Pamilyar ang kanyang mukha. Isang mukha na madalas niyang makita noon sa mga pagpupulong at seremonya bago pa niya talikuran ang lahat. Ngunit bakit? Bakit siya narito? Huminto ang general sa tabi mismo ng kanyang hinihigaan. Ang mga mata nito ay pinagmasdan ng kanyang mukha, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang mga brasong may mga pasa na itinago niya sa ilalim ng damit. Isang bakas ng galit ang gumuhit sa mukha ng matandang general, isang galit na mabilis nitong itinago. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng naroroon, sa harap ng nagtatakang si Baconawa, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Dahan-dahang iniyuko ni General Apo Sandigan ang kanyang katawan at lumuhod. Isang tuhod sa malamig na sahig ng operating room. Ang pinakamataas na pinuno ng medical corps, isang 3-star general, ay nakaluhod sa harap ng isang simpleng may bahay. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Baconawa ay napanganga, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang bungo. General, ano pong ginagawa ninyo? Halos pasigaw na tanong ni Baconawa. Tumayo po kayo, isa lang po siyang... Ngunit bago pa matapos ni Baconawa ang kanyang sasabihin, itinaas ng general ang isang kamay. Isang senyas para sa lahat na manahimik. Muling ibinaling ng general ang kanyang tingin kay Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay nanginginig sa emosyon. Starlight! Ang pangalang iyon. Isang salita na 7 taon nang hindi naririnig ni Sinagtala. Isang pangalan na inakala niyang ibinaon na niya sa limot magpakailanman. Naramdaman ni Sinagtala ang pagpintig ng kanyang puso. Isang pintig na matagal nang natutulog. Sa wakas, nahanap ka na namin. Ang mga salita ng general ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Para sa mga nakababatang doktor at nurse, ang pangalang Starlight ay wala lang kahulugan. Ngunit para sa mga matatandang opisyal na kasama ng general, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa at pagkamangha. Hindi pa tapos ang lahat. Sumunod sa general, ang lahat ng matataas na ranggong doktor na kasama niya ay yumuko rin. Hindi sila lumuhod,
Ngunit yumuko sila ng buong paggalang, isang kilos na ibinibigay lamang sa isang bayani o isang hari. Si Bakunawa ay namutla. Ang pagkalito sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng takot. Tumingin siya kay Sinagtala, ang babaeng minamaltrato niya sa loob ng 7 taon, ang babaeng handa niyang patayin para sa isang kidney. At pagkatapos ay tumingin siya sa mga general na nakayuko. Starlight, bulong ni Bakunawa sa sarili. Ang kanyang boses ay isang mahinang pakiusap, isang pagtanggi sa katotohanan. Imposible. Tila narinig ni General Apo ang kanyang bulong. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit habang nakatingin kay Bakunawa. Coronel Rivas, sabi ng general, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagbabanta. Hindi mo alam kung sino ang babaeng nasa harap mo. Hindi mo alam ang halaga ng buhay na halos wasakin mo. Humarap ang general sa 2 sundalong nagbabantay sa pinto. Arestuhin ang koronel na ito. Ang utos niya. Ang boses ay dumagundong sa buong silid. For conduct unbecoming of an officer and for severe physical and psychological abuse against a national treasure. 2 sundalo ang mabilis na lumapit at hinawakan ang magkabilang braso ni Bakunawa. Hindi na ito nakapalag. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho. Habang hinihila siya palabas, ang mga mata ni Bakunawa ay nanatiling nakatitig kay Sinagtala. Wala na ang galit, wala na ang pagmamaliit. Ang tanging naroon na lamang ay purong pagkalito at isang nagsisimulang takot. Paano? Paano naging ang kanyang walang kwentang asawa? Si Starlight? Si Sinagtala naman ay nanatiling nakahiga, nakatingin sa kisame. Ang kanyang isip ay umiikot. Ang mga salita ng general, ang pagluhod, ang pangalang Starlight. Ito ba ay panaginip? O ito na ba ang simula ng isang bangungot para sa taong sumira sa kanya? Ang malambot na kama ay isang kakaibang pakiramdam para kay Sinagtala. Ang mahinang tunog ng mga makina sa paligid niya ay hindi nakakatakot. Bagkus ay nagbibigay ng katiyakan. Wala na siya sa malamig at nakakasilaw na operating room. Dinala siya sa pinakamagandang suite sa buong ospital militar ng Pag-asa. Isang silid na nakalaan para sa mga general at matataas na opisyal. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama si General Apo Sandigan, tahimik na nagbabantay. Nang imulat ni Sinagtala ang kanyang mga mata, isang maliit at magalang na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mabuti't gising ka na, sabi nito sa mahinahong boses. Umupo si Sinagtala. Naramdaman ang pananakit ng kanyang ulo at ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng nangyari ay parang isang panaginip. Ang pagluhod, ang aresto, ang pangalang Starlight. General, totoo ba ang lahat? Tanong niya. Ang boses ay mahina at nag-aalinlangan. Totoo, Major Marapara. Bawat sandali. Sagot ng general na may diin sa ranggong matagal na niyang hindi narinig. Humihingi ako ng paumanhin. 7 taon. 7 taon ka naming hinanap. Ipinaliwanag ng general ang lahat. Nang bigla siyang mag-file ng indefinite leave at tuluyang maglaho sa mundo ng medisina, isang malaking puwang ang naiwan nito sa medical corps. Maraming proyekto ang natigil. Maraming buhay ang hindi nailigtas dahil wala ang kanyang henyo. Sinubukan nila siyang hanapin, ngunit ang kanyang mga record ay tila sinadyang burahin at ang tanging alam nila ay nagpakasal siya sa isang koronel at piniling maging simpleng may bahay. Pero hindi kami tumigil, pagpapatuloy ng general, dahil may isang taong hindi kailanman nawalan ng pag-asa na mahanap ka. May inabot ang general na isang sobre kay Sinagtala. Sa loob nito ay isang sulat kamay. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang sulat ay mula sa probinsya, mula sa isang taong matagal na niyang hindi nakikita.
ang kanyang ama. Si Lolo Agusan. Ang laman ng sulat ay maikli lamang, "Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka na. Umuwi ka na, naghihintay si Itay." Isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Sinagtala. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa buong panahong akala niya ay nag-iisa siya, may isang ama palang hindi tumigil sa paghahanap. Ang iyong ama, ang lumapit sa akin, 1 taon na ang nakalipas, sabi ni General Apo. Sinabi niyang may masama siyang kutob. Kaya't muli naming binuksan ang iyong kaso, mas masusi, mas malalim, at dinala kami ng mga impormasyon dito sa araw na ito. Pinunasan ni Sinagtala ang kanyang mga luha. Ang kalinawan ay nagsisimulang pumalit sa pagkalito. Tumayo ang general at lumapit sa isang kabinet. Pagbalik niya, may dala na siyang isang bagay na nakabalot sa plastik. Inilapag niya ito sa kama. Isang uniforme ng militar, plansadong-plansado. Sa kwelyo nito ay may nakatahing insignia ng isang major. At sa dibdib, isang nameplate na kulay itim, Mara Para. Panahon na para isuot mo ulit kung ano ang dapat sa'yo, sabi ng general. Dahan-dahan, hinawakan ni Sinagtala ang magaspang na tela ng uniforme. Malamig ito, ngunit sa paghawak niya dito, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang balat. Ito ang kanyang tunay na pagkatao. Tinulungan siya ng isang nurse na makatayo at makapunta sa harap ng isang malaking salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan niya ang kanyang sarili ng matagal. Ang nakita niya ay isang babaeng payat, namumutla, na may mga matang pagod at puno ng kalungkutan. Ang anino ni Gonzalo Rivas. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, may nagsimulang magbago. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baba. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat. At sa ilalim ng lahat ng sakit at pagdurusa, nakita niya ito. Isang kislap. Isang maliit na kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Ang kislap ng apoy, ng talino, ng determinasyon. Ang kislap ni Starlight. "General," sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Hindi na ito mahina at nanginginig. Ito ay kalmado. Puno ng awtoridad. Humarap siya sa general. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon. "Gusto kong makita ang lahat ng medical records ni Luningning Solis at gusto kong makita ang lahat ng research projects na pinangasiwaan ni Coronel Rivas sa nakalipas na 5 taon. Ngumiti si General Apo. Isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki. Ito ang babaeng hinahanap nila. Ang alamat ay nagbalik. "Masusunod, Major," sagot niya. Agad siyang nag-utos sa isang aide. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang batang nurse ang pumasok sa silid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. "Major, General," sabi ng nurse na tila kinakabahan. "Sinubukan po naming i-access ang mga files, pero ano?" tanong ni General Apo. Tumingin ang nurse ng diretso kay Sinagtala. "Major, nawawala po sa server ang lahat ng importanteng research files ni Coronel Rivas sa nakalipas na 3 taon. Kahit na nakapiit sa loob ng detention facility ng kampo ng Tala, hindi nawala ng paraan si Coronel Bacunawa Rivas. Ang kanyang ranggo ay pansamantalang sinuspinde, ngunit ang kanyang impluensya at mga koneksyon ay nananatiling matatag." Sa isang mabilis na tawag gamit ang smuggled na telepono, pinakilos niya ang isang network na binuo niya sa loob ng maraming taon. Mga taong may utang na loob sa kanya. Mga taong kasabwat niya sa kanyang mga lihim na gawain. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng itinuring niyang basahan sa loob ng 7 taon ay ang maalamat na si Starlight. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kung si Sinagtala ay isang alamat, sisirain niya ang alamat na yon. Kinabukasan, isang bagong kwento ang nagsimulang kumalat na parang apoy sa buong kampo at hindi nagtagal. Sa social media,
Isang source mula sa loob ng ospital ang nagsiwalat sa isang sikat na military blog. Ang asawa ni Coronel Rivas, si Ginemong Sinagtala Marapara, ay dumaranas ng matinding postpartum depression at delusions of grandeur mula nang pumanaw ang kanilang panganay na anak. Ilang taon na ang nakalipas. Ang artikulo ay detalyado. Sinasabi nito na si Sinagtala ay nahumaling sa kwento ng nawawalang doktor na si Starlight at sa paglipas ng panahon, inakala na niya na siya mismo ang bayaning iyon. Sinasabi rin nito na si Coronel Rivas ay isang mapagmahal na asawa na tiniis ang lahat ng ito at ang paghingi niya ng kidney ay isang desperadong hakbang na ginawa niya sa ilalim ng impluensya ng may sakit niyang asawa na nag-alok nito bilang patunay ng kanyang kabayanihan. Ang kwento ay perpekto. Ginawa nitong biktima si Bakunawa at isang baliw si Sinagtala. Kasabay nito, isang eksklusibong panayam ang inilabas mula sa VIP room ni Luningning Solis. Sa video, nakahiga siya sa kama, mukhang mahina at kaawa-awa, na may mga tubo ng dextrose na nakakabit sa kanyang mga braso. Umiiyak siya habang kinakausap ang reporter. "Hindi ko po alam na aabot sa ganito," sabi ni Luningning sa pagitan ng mga hikbi. "Mahal na mahal ko po si Bakunawa at alam kong mahal din niya ako. Pero si Ma'am Sinagtala, hindi niya po matanggap. Lagi niya pong sinasabi na isa siyang bayani, na siya si Starlight. Tinakot niya po si Bakunawa na kung hindi siya papayag na kunin ang kidney niya, magpapakamatay daw po siya." Ang kanyang mga salita ay puno ng lason na binalot sa pekeng luha. "Gusto ko lang po sanang mabuhay, pero hindi po sa paraang may nasisirang pamilya. Kasalanan ko po ang lahat." Ang kanyang pag-arte ay naging viral. Ang publiko, na hindi alam ang buong katotohanan, ay agad na kumampi sa kanya. Ang hashtag na Samag Justice for Luningning ay nag-trending. Si Bakunawa ay naging isang martir na asawa at si Luningning ay ang kaawa-awang biktima. Si Sinagtala naman ay naging isang desperada at baliw na asawang naghahangad ng atensyon. Sa loob ng kanyang silid sa ospital, pinapanood ni Sinagtala ang lahat ng ito sa isang tablet na ibinigay ni General Apo. Ang bawat salita sa artikulo, ang bawat pekeng luha ni Luningning ay parang asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. Ang pinakamasakit ay ang paggamit nila sa pagkamatay ng kanyang anak. Isang trahedya na si Bakunawa mismo ang may kagagawan. Noong ipinagbubuntis niya ang kanilang anak, itinulak siya ni Bakunawa sa hagdanan sa isang gabi ng paglalasing nito na naging sanhi ng kanyang premature labor at pagkamatay ng sanggol. Ngunit ngayon, ginagamit nito ang sakit na yon laban sa kanya. Mga demonyo, mahinang bulong ni Sinagtala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng tablet, sapat na para mabasag ang screen. Pumasok si General Apo, ang kanyang muka ay mabigat. "Sinagtala, huwag mong pakinggan ang mga yan." "Pero pinapakinggan sila ng lahat, General." Sagot niya, ang boses ay puno ng pait. "Paano ko lalabanan ang isang kasinungalingan na mas pinaniniwalaan pa kaysa sa katotohanan?" Ang epekto ng propaganda ay mabilis na kumalat. Ang mga doktor at nurse sa ospital na noong una ay tumitingin sa kanya ng may paghanga ay nagsimula ng magbulungan sa tuwing siya'y dadaan. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang pagdududa, ang awa. Isang awa na mas masakit pa sa panghuhusga. Baka totoo nga. Narinig niyang bulong ng isang nurse sa labas ng kanyang pinto. Kawawa naman si Coronel. Ang huling dagok ay dumating ng hapon ding iyon. Isang opisyal mula sa Inspector General's Office ang dumating sa silid ni Sinagtala. Dala ang isang opisyal na kautusan. "Major Marapara," sabi ng opisyal sa formal na tono. Dahil sa mga bagong sirkumstansya at sa pressure mula sa publiko, ang formal na investigasyon laban kay Coronel Bakunawa, Rivas ay pansamantalang sinuspinde dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Bumagsak ang puso ni Sinagtala. Iyon na.
Sa ilang oras lamang, nagawa ni Bakunawa na baliktarin ang buong sitwasyon. Siya na ang biktima, siya na ang kontrabida. Nang makaalis ang opisyal, tinitigan ni Sinagtala si General Apo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Paano nila nagawa to, General? Paano? Umupo ang General. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Kapangyarihan, sinagtala, impluwensya, ganyan gumalaw ang mga Rivas, ngunit hindi ito ang katapusan. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang pag-asa ay nagsisimulang maglaho. Tumingin sa kanya ang General. Ang mga mata ay seryoso. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila kung sino ka sa pamamagitan ng salita. Kailangan mong ipakita sa kanila. Ipakita mo sa kanila kung bakit ka tinawag na Starlight. Kinabukasan, sa halip na magmukmok sa kanyang silid, ginawa ni Sinagtala ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Suot ang kanyang malinis na uniforme, pumasok siya sa lingguhang medical conference ng ospital, isang pagpupulong na dinadaluhan ng lahat ng department heads at senior surgeons. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng katahimikan sa buong conference room. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya, mga matang puno ng pag-uusisa, pagdududa, at ang ilan ay halatang pangmamaliit. Hindi niya sila pinansin. Naglakad siya ng may kumpiyansa patungo sa isang bakanteng upuan sa tabi ni General Apo na naghihintay sa kanya na may isang maliit na tango ng pagsang-ayon. Ang agenda ng pagpupulong ay ang kaso ng isang batang sundalo na may isang pambihirang uri ng tumor sa puso na itinuring ng lahat na inoperable. 5 ospital na ang tumanggi sa kanyang kaso. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Habang ipinipresenta ng head of surgery ang mga x-ray at scan ng pasyente, isang malalim na buntong hininga ng kawalan ng pag-asa ang narinig sa buong silid. Gaya ng nakikita ninyo, ang lokasyon ng tumor ay napakadelikado, sabi ng surgeon. Nakadikit ito sa aorta at pulmonary artery. Kahit anong maling galaw ay magiging sanhi ng agarang pagdurugo at kamatayan ng pasyente. Natahimik ang lahat. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang bumasag. Isang boses na kalmado, ngunit matatag. May paraan, sabi ni Sinagtala. Lahat ay napalingon sa kanya. Ang head of surgery ay tumingin sa kanya na may halong inis. Major Marapara. Sa lahat ng paggalang, ang kasong ito ay sinuri na ng mga pinakamahusay na espesyalista. At lahat sila ay mali. Putol ni Sinagtala. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang isang whiteboard marker at lumapit sa screen kung saan nakaproject ang 3D model ng puso. Lahat kayo ay nakatingin sa kung paano tatanggalin ang tumor nang hindi nasisira ang mga ugat. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagbabago. Nagkakaroon ng sigla at awtoridad ng isang tunay na dalubhasa. Pero ang tanong ay hindi paano. Ang tanong ay kailan. Gumuhit siya ng mga linya at diagram sa screen, mga guhit na mabilis at tumpak. Kailangan nating ilagay ang pasyente sa deep hypothermic circulatory arrest. Hihintuin natin ang pagtibok ng kanyang puso at ang daloy ng kanyang dugo sa loob ng eksaktong 40 minuto. Sa loob ng panahong iyon, ang kanyang katawan ay magiging malamig na parang yelo at ang puso ay magiging isang tuyong canvas. Doon, magkakaroon tayo ng sapat na oras at espasyo para maingat na alisin ang tumor, hibla sa bawat hibla. Ang mga doktor sa silid ay napanganga. Ang teorya ay radikal, mapanganib, halos imposible. Pero ang panganib, sabi ng isang doktor. Mas malaki ang panganib kung wala tayong gagawin, sagot ni Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kaya kong gawin to at ako ang gagawa nito. Sa sandaling iyon, ang babaeng pinagdudahan nila ay nawala. Ang kaharap nila ngayon ay hindi si Gigang Rivas, ang baliw,
na asawa. Ang kaharap nila ay si Starlight at sa unang pagkakataon, naniwala sila. Pagkatapos ng pulong, pinuntahan ni General Apo si Sinagtala sa kanyang opisina. May dala itong isang luma at manilaw-nilaw na folder. May isang bagay pa akong dapat sabihin sa'yo, sabi ng General. Ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol kay Luningning Solis. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay ang mga lumang records mula sa Military Medical Academy. May isang larawan doon ng isang batang kadete. Mas bata, mas payat. Ngunit may parehong mapanlinlang na mga mata. Ang pinagkaiba lang ay ang buhok nito. Ito ay kulay kahel. Isang matingkad, nag-aapoy na kulay kahel. Sa ilalim ng larawan ay isang pangalan. Cadet Luningning Kahel Solis. Napatitig si Sinagtala sa larawan. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Si Kahel, ang kanyang pinakamahusay na karibal sa akademya. Palaging numero 1 si Sinagtala sa lahat ng klase, sa lahat ng pagsusulit, at palaging nasa likod niya. Sa pangalawang pwesto, si Kahel. Puno ito ng inggit, isang inggit na hindi nito kailanman itinago. Naalala niya ang kanilang araw ng pagtatapos. Habang tinatanggap niya ang pinakamataas na parangal, nakita niya si Kahel sa gilid. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Tandaan mo to, Starlight. Bulong nito sa kanya nang magkasalubong sila. Darating ang araw, malalampasan din kita. Gagawa ako ng paraan. Sa kahit anong paraan. Pagkatapos noon, nagkahiwalay na sila ng landas. Si Sinagtala ay naging isang sikat na surgeon, habang si Kahel ay napunta sa research division. Hindi na niya ito muling nakita. Hanggang ngayon. Siya. Si Luningning ay si Kahel? Bulong ni Sinagtala, hindi makapaniwala. Oo, kumpirma ng General. At naniniwala akong hindi nagkataon lang ang lahat ng ito. Ang kanyang sakit sa bato, ang pagpili niya kay Bakunawa, ang pagpilit sa iyo na mag-donate. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Sinagtala. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Hindi lang ito simpleng agawan ng asawa. Ito ay isang matagal ng planong paghihiganti. Gusto ni Luningning na kunin ang lahat mula sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang kalusugan, at ang kanyang kinabukasan sa medisina. Ang pagkuha sa kanyang kidney ay hindi lang para mabuhay. Ito ay para tuluyan siyang paralisahin, para masigurong hindi na siya makakabalik pa sa operating room. Isang perpektong krimen, isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Sinagtala. Ang galit na ito ay iba. Hindi ito ang galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ang galit ng isang henyo na nilinlang, ng isang mandirigma na hinamon sa isang laban na hindi niya alam na kasali pala siya. Isinara niya ang folder. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, patungo sa operating wing ng ospital. Kung ganon, General, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang scalpel. Panahon na para tapusin ang laban na sinimulan niya 7 taon na ang nakalipas. Sa araw ng operasyon, habang naghahanda si Sinagtala, ang buong ospital ay nag-aabang. Ang conference room ay puno ng mga doktor na manonood sa live feed. Ang balita tungkol sa imposibleng operasyon ay kumalat na. Nang pumasok si Sinagtala sa operating room, nakasuot ng kanyang asul na surgical gown, ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang kanyang mga kilos ay tiyak. Ang kanyang mga mata ay nakapokus. Hawak niya ang bisturi, ang kanyang sandata, ang kanyang katotohanan. Handa na siyang ipakita sa buong mundo kung sino talaga si Starlight. Ang loob ng operating room 1 ay malamig at tahimik. Tanging ang ritmikong tunog ng heart monitor ang maririnig. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Sinagtala. Para sa kanya, ang mundo sa labas ng silid na yon ay naglaho. Wala ang mga chismis, wala si Bakunawa, wala si Kahel. Ang naroon lamang ay ang pasyente sa kanyang harapan at ang misyon na iligtas ito. Scalpel, utos niya,
at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang mga sumunod na oras ay isang sayaw ng talino at kasanayan. Bawat hiwa ay tumpak, bawat galaw ay may layunin. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nanginginig habang hawak ang ballpen ng kamatayan, ay ngayon ay matatag at hindi nagkakamali habang hawak ang bisturi ng buhay. Isinagawa niya ang deep hypothermic circulatory arrest ng perpekto. Ang puso ng pasyente ay tumigil, ang katawan nito ay lumamig. Ang orasan ay nagsimulang tumakbo. Mayroon lamang siyang 40 minuto. Habang maingat niyang inaalis ang tumor mula sa mga ugat ng puso, isang hindi inaasahang komplikasyon ang nangyari. Isang maliit na bahagi ng tumor na hindi nakita sa mga scan ay kumapit ng mahigpit sa pader ng aorta. Isang kolektibong paghinga ng kaba ang narinig mula sa mga nanonood sa conference room. Kahit si General Apo ay napahigpit ang hawak sa kanyang upuan. Ngunit si Sinagtala ay nanatiling kalmado. Para siyang isang grandmaster ng chess na nakakita ng isang hindi inaasahang galaw mula sa kalaban. Tumigil siya ng ilang segundo, pinag-aralan ng problema, at pagkatapos ay nagbigay ng isang serye ng mabilis na utos. Give me the microsurgical forceps. I need a 10 zeroprolene suture. Increase magnification to 20x. Sa ilalim ng matinding magnification, nagawa niyang tahin ang maliliit na hibla ng aorta habang dahan-dahan inaalis ang natitirang tumor. Ito ay isang gawaing nangangailangan ng halos superhuman na control at precision. Nang matanggal ang huling piraso ng tumor, eksaktong 39 na minuto at 50 segundo na ang nakalipas. Okay, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. We're clear. Start rewarming the patient. Ibalik niyo ang tibok ng puso. Habang dahan-dahang umiinit muli ang katawan ng pasyente, ang lahat ay nag-abang. At pagkatapos, sa monitor, isang maliit na blip ang lumitaw. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang irregular na ritmo ay naging isang malakas at matatag na tibok ng puso. Dab-dab, dab-dab, dab-dab. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa conference room. Sa loob ng operating room, ang mga nurse at doktor ay napatingin sa isa't isa nang may pagkamangha bago sila nagsimulang pumalakpak. Ang imposible ay naging posible. Nagtagumpay si Starlight. Habang tinatahina ng kanyang mga assistant ang dibdib ng pasyente, lumabas si Sinagtala sa operating room. Naramdaman ang bigat ng pagod sa kanyang mga balikat. Sinalubong siya ni General Apo. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamalaki. Welcome back, Major, sabi nito. Isang simpleng pangungusap na puno ng kahulugan. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naudlot nang tumunog ang cellphone ng General. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Kinuha ni Sinagtala ang telepono. Hello? Ma'am Tala? Ako po ito, si Kalinaw. Ang boses ni Yaya Kalinaw ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Yaya? Anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang po ako, ma'am. Pero may nakita po ako, sabi ng matanda. Pinaalis na po ako ni Sir Bakunawa sa mansyon. Habang nagliligpit po ako ng gamit sa dati niyang opisina, may nahulog po mula sa ilalim ng aparador. Isang maliit na USB. Napatigil si Sinagtala. Sa tingin ko po ay mahalaga to, Ma'am Tala. Pagpapatuloy ni Yaya Kalinaw. Lagi po itong hinahanap ni Sir noon, pero hindi niya makita. Akala niya siguro ay nawala na niya. Isang oras ang lumipas. Nasa opisina na ni General Apo sina Sinagtala at ang matandang kasambahay. Nanginginig na iniabot ni Yaya Kalinaw ang maliit na silver na USB. Isinaksak ito ng General sa kanyang laptop. Ang laman nito ay protektado ng password. Ano sa tingin mo ang password? Tanong ng General. Napaisip si Sinagtala.
Sinubukan niya ang mga pangalan, mga petsa walang gumana, at pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang mapait na ideya. Subukan niyo po. Kahel, sabi niya. Itinipan ng general ang salita. Password accepted, bumukas ang mga folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento, kundi mga video, maraming video. Ang unang video na kanilang pinanood ay kuha sa isang laboratorio. Nakatayo doon si Bakunawa at si Luningning na noon ay malusog pa at may buhok na kulay kahel. Tila kinukunan nila ang kanilang sarili. Phase 1. Subject is self-administering the first dose of Project Icarus, sabi ni Luningning sa camera bago iturok ang isang hiringgilya sa kanyang braso. This will be a revolutionary performance enhancer for soldiers. Pinanood nila nang may pangingilabot ang mga sumunod na video. Ang Project Icarus ay isang illegal na steroid at cell regeneration drug na ginawa ni Bakunawa at Luningning. Ginamit ni Luningning ang kanyang sarili bilang guinea pig. Sa mga unang video, makikita ang tagumpay ng gamot. Ngunit sa mga huling video, ang sitwasyon ay nagbago. Nagsimulang magreklamo si Luningning ng pananakit ng likod. Ang kanyang balat ay naninilaw. At sa huling video, umiiyak siya habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Baku, hindi na gumagana, sabi niya sa video. Ang sakit-sakit, sabi ng doktor. My kidneys are failing. The drug, it destroyed my kidneys. Natigilan sina Sinagtala at General Apo. Ito na ang ebidensya. Ang sakit ni Luningning ay hindi natural. Ito ay resulta ng kanilang sariling illegal at desperadong eksperimento. Habang pinaplano ni Sinagtala kung paano gamitin ang ebidensyang ito, isang emergency call ang natanggap ng kanyang telepono mula sa front desk. Major Marapara, kailangan po kayo sa VIP wing, Code Blue. Si Patient Luningning Solis po, nag-aagaw buhay. Hawak ang USB na naglalaman ng katotohanan. Si Sinagtala ay tumakbo kasama ang mga nurse patungo sa VIP wing. Ang kanyang isip ay naglalaro sa dalawang magkasalungat na agos. Sa isang banda, naroon ang galit at ang pagnanasang isampal sa mukha ni Bakunawa at Luningning ang kanilang kasalanan. Sa kabilang banda, naroon ang sigaw ng kanyang tungkulin bilang isang doktor. Pagdating niya sa silid ni Luningning, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang mga monitor ay umuugong sa mga alarma. Ang mga nurse ay abala sa pag-CPR at sa gitna ng lahat, nakaluhod sa sahig si Bakunawa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at desperasyon. Isang itsura na hindi pa nakikita ni Sinagtala sa kanya kailanman. Nang makita siya ni Bakunawa, tumayo ito at tumakbo palapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga braso ng mahigpit. Sinagtala, parang awa mo na. Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Tulungan mo siya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Narinig ko ang ginawa mo kanina. Isa kang milagro. Parang awa mo na. Iligtas mo siya. Napatitig si Sinagtala sa lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking handang ipamigay ang kanyang buhay para sa babaeng ito na ngayon ay nag-aagaw buhay. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Bakit ko siya ililigtas? Malamig na tanong ni Sinagtala. Hinila ang kanyang mga braso mula sa pagkakahawak ni Bakunawa. Para maipagpatuloy niyo ang pagsira sa buhay ko? Hindi na pangako, sabi ni Bakunawa. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Iligtas mo lang siya. Huhugasan ko ang mga paa mo. Luluhod ako sa harap mo araw-araw. Ito ang sandaling hinintay ni Sinagtala. Ang sandali kung saan ang lalaking umapi sa kanya ay luluhod at magmamakaawa. Ngunit nang makita niya ito sa kanyang harapan, wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging nakita niya ay isang desperadong lalaki na natatakot mawalan ng isang taong mahalaga sa kanya. Isang damdaming minsan ay naramdaman din niya para sa kanya. Masyado nang huli para dyan, Koronel,
sabi niya, formal at malamig. Tinalikuran niya si Bakunawa at lumapit sa kama. Ang kondisyon ni Luningning ay kritikal. Isang malaking ugat, malapit sa kanyang transplanted kidney, ang pumutok. Nagkakaroon siya ng matinding internal bleeding. Kailangan niya ng emergency surgery. Ngayon din, utos ni Sinagtala sa mga nurse. Humarap siya kay General Apo na kararating lang. General, anong gagawin ko? Tinitigan siya ng general. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang desisyon ay nasa iyo, Major. Bilang pinuno mo, uutusan kitang gawin ang nararapat. Pero bilang kaibigan mo, sasabihin kong walang sino man ang huhusga sa iyo, ano man ang piliin mo. Naintindihan ni Sinagtala ang ibig sabihin nito. Nasa kanya ang kapangyarihan. Pwede niyang hayaang mamatay si Luningning at lahat ng kanyang problema ay maglalaho kasama nito. Ang ebidensya sa USB ay sapat na para idiin si Bakunawa. Ito na ang pinakamadaling daan. Ngunit habang nakatingin siya sa naghihingalong si Luningning, hindi si Kahel ang nakita niya. Hindi ang kontrabida. Ang nakita niya ay isang pasyente. Isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Huminga siya ng malalim. I am a doctor first, bulong niya sa sarili, bago humarap sa mga nurse. Prepare operating room 2, I'm going in. Ang mga sumunod na sandali ay mabilis. Habang tinutulak ang kama ni Luningning, hinabol siya ni Bakunawa. Salamat, Tala. Salamat. Hindi niya ito pinansin. Sa loob ng operating room, ang tensyon ay mas mataas kaysa kanina. Ito ay isang karera laban sa oras. Habang binubuksan niya ang tiyan ni Luningning, nakita niya ang tindi ng pinsala. Ang dugo ay umaagos na parang gripo. More suction! I need clamps, now! Utos niya. Nagtatrabaho siya ng may matinding focus, sinusubukang hanapin at ayusin ang sirang ugat. Ngunit mayroong kakaiba. Ang isa sa mga vital signs monitor ay nagsimulang magpakita ng mga erratic na numero. Check the monitor, sabi niya sa anesthesiologist. Baka may diferensya. Ngunit habang nagtatrabaho siya, isa pang makina, ang mismong anesthesia machine, ang biglang naglabas ng isang malakas at tuloy-tuloy na tunog ng alarma. Ang daloy ng oxygen para sa pasyente ay biglang bumagsak sa isang critical na level. Anong nangyayari? Sigaw ni Sinagtala. Sinusubukan ng team na ayusin ang mga makina, ngunit wala itong epekto. Ang mga vital signs ni Luningning ay bumabagsak ng mabilis. Ang kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paghinto. Nagkakaroon ng gulo sa loob ng silid. At sa gitna ng kaguluhang yon, isang bagay ang napansin ni Sinagtala. Isa sa mga nurse na tumutulong sa kanya, isang nurse na hindi niya madalas makita, ay may ginawa sa likod ng anesthesia machine ilang segundo bago ito pumalya. Ang kilos nito ay mabilis at halos hindi mahahalata. Ngunit huli na ang lahat para mag-isip. Nasa bingit ng kamatayan si Luningning. At sa kasagsagan ng krisis na yon, ang pinto ng operating room ay bumukas ng buong lakas. Blag. Isang grupo ng mga military police ang pumasok. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa likod nila ay si Coronel Bakunawa Rivas, ngunit ang desperasyon sa mukha nito kanina ay wala na. Napalitan ito ng isang malamig at matagumpay na ngiti. Isang ngangiting demonyo. Major Sinagtala Marapara, sabi ng pinuno ng mga pulis sa malakas na boses, inaaresto ka namin sa salang attempted murder at medical malpractice laban kay Ginang Luningning Solis. Napatingin si Sinagtala mula sa nag-aagaw buhayin na si Luningning sa mga pulis at pagkatapos ay kay Bakunawa. At doon, naintindihan niya ang lahat. Ang biglaang pagbagsak ng kondisyon ni Luningning, ang pagmamakaawa ni Bakunawa, ang mga sirang makina. Ito ay isang bitag, isang perpektong, walang awang bitag. At pumasok siya dito ng buong buo, dala ng sarili niyang konsensya. Ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso ay isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan
para kay Sinagtala. Habang dinadala siya ng mga military police palabas ng operating room, ang lahat ng kanyang mga nagawa, ang kanyang pagbabalik ay tila nabura sa isang iglap. Tinalo siya, hindi ng kakulangan ng talento, kundi ng kabutihan ng sarili niyang puso. Dumaan siya kay Bakunawa na nakatayo sa gilid ng pasilyo. Ang nangiti sa mga labi nito ay puno ng tagumpay. Sayang ba Starlight? Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Masyado kang mabuti para sa mundong ito. Dinala siya sa isang maliit at madilim na detention cell sa loob ng kampo. Isang bakal na kama at isang maliit na bintana. Lamang ang laman nito. Sa pagsara ng pinto, ang tunog ay parang isang hatol. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Wala ng luha. Ang naroon na lamang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tinalo siya sa isang laban, pero hindi pa tapos ang digmaan. Habang iniisip ni Bakunawa na nanalo na siya, hindi niya alam na may isang taong hindi kailanman nag-alinlangan sa kakayahan ni Sinagtala. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang estratehista. Sa kanyang opisina, si General Apo Sandigan ay nakaupo sa harap ng isang monitor kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang aide. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. I-play mo ulit, utos niya. Sa screen, ipinakita ang isang video na may kakaibang anggulo. Ito ay hindi mula sa opisyal na CCTV ng ospital. Ito ay kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa ilaw sa itaas ng operating table. Isang kamera na ipinalagay ng general ilang oras bago ang operasyon. Bakit niyo po ito ginawa, General? Tanong ng aide. Dahil kilala ko si Bakunawa. Sagot ng general. Ang kanyang tingin ay hindi umaalis sa screen. Alam kong hindi siya titigil sa mga kasinungalingan lamang. Gagawa siya ng isang bagay na mas marumi. At alam kong gagamitin niya ang kabutihan ni Sinagtala laban sa kanya. Kailangan natin ng insurance. Pinanood nila ulit ang kritikal na sandali. Malinaw na ipinakita sa video ang nurse na pasimpleng lumapit sa likod ng anesthesia machine. Ipinakita sa close-up ang kamay nito na mabilis na pinatay ang isang maliit at nakatagong switch sa ilalim ng makina. Isang emergency shut-off valve na hindi alam ng karamihan. Pagkatapos ay mabilis nitong ibinalik ang kamay sa bulsa. Sino ang nurse na yan? Tanong ng general. Ayon po sa records, siya si Nurse Reyes, General. Kakatransfer lang po niya sa ospital na ito 2 linggo na. Ang nakalipas, ang nagrekomenda po sa kanya, si Coronel Bakunawa Rivas. Tumango ang general. Gaya ng inaasahan, ihanda mo ang video na ito at tawagan mo ang aking opisina. Sabihin mong magpatawag ng isang emergency court-martial bukas ng umaga, unang oras. Ngunit ang huling baraha ay hindi lang nag-iisa. Kinagabihan, isang matandang babae ang buong tapang na pumasok sa opisina ng general. Si Yaya Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. General, hindi po ako papayag sa ginagawa nila kay Ma'am Tala. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Saksi po ako sa lahat. Sa loob ng 7 taon, nakita ko po ang bawat sampal na hindi tumama sa mukha, pero tumama sa kaluluwa. Narinig ko po ang bawat salitang binitiwan niya para durugin ang pagkatao ni Ma'am. May inilabas si Yaya Kalinaw mula sa kanyang bag, isang maliit, lumang journal. Isinulat ko po ang lahat, sabi niya. Ang mga petsa, ang mga oras, ang mga nangyari, ang gabi kung kailan niya itinulak si Ma'am sa hagdanan at namatay ang kanilang anak. Ang gabi kung kailan niya sinunog ang mga medical books ni Ma'am. Ang lahat po, General. Handa po akong tumestigo. Kinuha ng General ang journal. Ang bawat pahina ay isang testamento ng pagtitiis at kalupitan. Ito na ang pangalawang alas. Ang patunay ng motibo. Ang patunay ng isang mahabang kasaysayan ng pang-aabuso. Kinaumagahan,
Isang military police ang nag-abot ng isang sobre kay Bakunawa sa kanyang opisina. Isa itong subpoena. Ipinapatawag siya sa isang kagyat na pagdinig ng korte militar. Ngumisi lamang si Bakunawa. Para sa kanya, formalidad na lamang ito. Ang lahat ng ebidensya ay pabor sa kanya. Marami siyang saksi, mga doktor at nurse na nakakita sa pagkabigo ng operasyon. Hawak na niya si Sinagtala sa leeg. Pumasok siya sa korte na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang uniforme ay plansado at ang kanyang ulo ay taas noo. Nakita niya si Sinagtala na nakaupo sa kabilang panig, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Nginitian niya ito nang may pang-aasar. Hindi niya napansin ang tahimik na pag-upo ni Yaya Kalinaw sa likod ng silid. Hindi niya alam ang tungkol sa isang video na magiging sanhi ng kanyang pagbagsak at higit sa lahat, hindi niya alam na ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nadurog ay meron pang isang huling alas na nakatago sa kanyang manggas. Ang silid ng korte militar ay puno ng tensyon. Sa isang panig ay si Coronel Bakunawa Rivas, nakaupo ng may kumpiyansa sa tabi ng kanyang abogado, na tila sigurado na sa kanilang panalo. Sa kabilang panig ay si Major Sinagtala Marapara, nakasuot ng uniforme ng militar, hindi ng damit ng bilanggo. Sa utos ni General Apo, iginiit niyang dapat siyang humarap sa korte bilang isang opisyal, hindi bilang isang kriminal. Unang ipinresinta ng panig ni Bakunawa ang kanilang mga ebidensya. Sunod-sunod na tumestigo ang mga doktor at nurse mula sa operating room. Lahat sila ay nagsabi ng parehong kwento. Biglang pumalya ang mga makina, bumagsak ang vital signs ng pasyente, at si Major Marapara ay tila nataranta at hindi alam ang gagawin. Sa iyong professional na opinion, nurse, tanong ng abogado ni Bakunawa sa isang saksi, ang mga kilos ba ni Major Marapara ay nagpakita ng sapat na kasanayan sa oras ng krisis? Sa totoo lang po, hindi, sagot ng nurse. Para po siyang nanigas. Kung hindi po dumating ang mga pulis para pigilan siya, baka namatay na po ang pasyente. Ang bawat testimonya ay isang dagok sa reputasyon ni Sinagtala. Ngumisi si Bakunawa. Ito na ang katapusan ni Starlight. Pagkatapos ng panig ni Bakunawa, oras na para sa panig ni Sinagtala. Ang kanyang abogado na itinalaga ni General Apo ay tumayo. Wala po kaming ipipresintang saksi, Your Honor, sabi ng abogado. Pero mayroon po kaming isang maikling video na nais naming ipanood sa korte. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang abogado ni Bakunawa ay tumutol, ngunit ibinasura ito ng hukom. I-play the video. Ang unang ipinakita ay ang video mula sa USB, ang pag-amin ni Luningning na ang Project Icarus ang sumira sa kanyang mga bato. Narinig ang mga bulungan sa buong silid. Ang mukha ni Bakunawa ay nagsimulang mamutla. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niyang hawak pala ng kalaban ang ebidensyang ito. Objection! Ito ay walang kinalaman sa kaso ng attempted murder. Sigaw ng abogado ni Bakunawa. May kinalaman po ito sa motibo, Your Honor. Sagot ng abogado ni Sinagtala. Pinapakita nito ang desperasyon ni Coronel Rivas na pagtakpan ng isang mas malaking krimen. Bago pa man makabawi si Bakunawa, ipinalabas na ang pangalawang video. Ito ang video mula sa nakatagong kamera sa operating room. Sa una, tila normal ang lahat. Ngunit nang i-zoom in ang video sa likod ng anesthesia machine at ipinakita sa slow motion ang kamay ni Nurse Reyes na pasimpleng pinapatay ang switch, isang kolektibong pagsinghap ang pumuno sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Bakunawa. Hindi niya ito inaasahan. Si Nurse Reyes ay nasa kustodya na natin. Anunsyo ng abogado ni Sinagtala. At umamin na siya na inutusan siya ni Coronel Rivas na isabotahe ang operasyon kapalit ng malaking halaga. Ang kumpiyansa sa mukha ni Bakunawa ay tuluyan ng naglaho na palitan ng purong takot. Napatingin siya sa hukom, sa mga tao sa paligid. Ang lahat ng mga mata
ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkasuklam. At para sa aming huling ebidensya, sabi ng abogado, nais po naming tawagin sa witness stand si Ginang Luningning Solis. Bumukas ang pinto sa likod ng silid at isang nurse ang pumasok habang tinutulak ang isang wheelchair. Nakaupo doon si Luningning. Siya ay nakaligtas. Salamat sa isa pang team ng mga doktor na pumasok matapos arestuhin si Sinagtala. Ngunit ang kanyang katawan ay mahina at ang kanyang espiritu ay tuluyan ng wasak. Nang makita niya si Bakunawa, isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Naintindihan na niya na sa plano ni Bakunawa, pareho silang talo. Kung namatay siya sa operating table, si Sinagtala ang makukulong at si Bakunawa ay magiging malinis at malaya. Ginamit lang siya. Ginang Solis, tanong ng abogado ni Sinagtala. Totoo ba na si Coronel Rivas ang nag-utos na isabotahe ang iyong sariling operasyon para maidiin si Major Marapara? Tumingin si Luningning ng diretso sa mga mata ni Bakunawa at pagkatapos ay sa hukom, huminga siya ng malalim. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Totoo ang lahat. Mula sa Project Icarus hanggang sa pagsabotahe, plano niya ang lahat. Nabulag ako sa pag-ibig at inggit, pero hindi ako papayag na maging kasangkapan sa pagpatay. Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Bakunawa. Tumayo ang hukom. Coronel Bakunawa Rivas, dahil sa mga ebidensyang iprinisinta, ikaw ay napatunayang nagkasala sa mga salang conspiracy to commit murder, grave misconduct, medical malpractice, at conduct unbecoming of an officer and a gentleman. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Tinatanggalan ka ng iyong ranggo, lahat ng iyong mga benepisyo, at hinahatulan ka ng habambuhay na pagkabilanggo sa isang maximum security facility. 2 gwardiya ang lumapit kay Bakunawa. Sa harap ng lahat, marahas na tinanggal ang mga epaulet sa kanyang balikat, ang simbolo ng ranggong kanyang ipinagmalaki at dinungisan. Ang kanyang mukha ay gumuho mula sa pagiging arogante patungo sa isang wasak na itsura ng pagkatalo. Habang hinihila siya palabas, napatingin siya kay Sinagtala sa huling pagkakataon. Nakatayo ito ng tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o tagumpay. Ang tanging naroon ay isang malamig na pagtanggap sa hustisya. Sa wakas, tapos na. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Sinagtala sa silid. Sa labas, naghihintay si General Apo. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha. Tumingin sa kanya ang general, isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Maligayang pagbabalik, Major Marapara. Huminga ng malalim si Sinagtala. Naramdaman ang bigat na nawala mula sa kanyang mga balikat. Malayang-malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa kampo ng Tala ay dahan-dahan ng humupa, napalitan ng mga kwento ng paghanga at inspirasyon. Ang pangalang Starlight ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng Ospital Militar ng Pag-asa. Hindi na bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang buhay na alamat. Si Sinagtala Marapara na pinanatili ang kanyang apelyido bilang isang paalala ng kanyang pinagdaanan ay hindi na ang babaeng nakayuko. Siya na ngayon ang bagong pinuno ng Military Medical Research Department. Ang kanyang opisina, na dati puno ng alikabok, ay ngayon ay sentro ng inobasyon at pag-asa. Isang hapon, habang abala siya sa pagsusuri ng mga papeles para sa isang bagong pag-aaral, isang kartero ang naghatid ng isang sulat. Hindi ito galing sa militar. Ang selyo ay mula sa kanyang bayang Sinilangan. Ang baryo, Mahinahon. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ama, si Lolo Agusan, ay nanginginig ngunit malinaw. Anak kong Sinagtala, simula ng sulat. Nabasa ko sa dyaryo ang lahat ng iyong nagawa. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako ka-proud sa iyo. Hindi sa iyong mga medalya o sa iyong ranggo,
kundi sa tapang mong muling hanapin ang iyong sariling liwanag. Ang bituin ay hindi kailanman nawala, anak. Minsan, natatatakpan lang ito ng mga ulap. Umuwi ka kapag handa ka na. Ang iyong hardin ay namumulaklak, naghihintay sa iyong pagbabalik. Napangiti si Sinagtala, isang tunay at payapang nangiti. Itinupin niya ang sulat at inilagay sa kanyang drawer, sa tabi ng isang larawan nila ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Malapit na siyang umuwi. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng kampo. Dito na ngayon nakatira si Yaya Kalinaw, na binilhan niya ng sarili nitong tahanan bilang pasasalamat. Naabutan niya ang matanda na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang mukha nito ay payapa na. "Ma'am Tala," bati ng matanda. Ang ngiti ay abot tainga. Nagtimpla sila ng tsaa at naupo sa beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang nakaraan. Ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa at pasasalamat. Para kay Sinagtala, si Yaya Kalinaw ang naging simbolo ng hindi nagbabagong kabutihan sa gitna ng kadiliman. Bago siya umalis, may isang huling bisita siyang pinuntahan. Sa opisina ni General Apo, nagkakape sila tulad ng madalas nilang gawin. Ang kanilang relasyon ay lumalim mula sa pagiging magkatrabaho patungo sa isang malalim na pagkakaibigan na binuo sa respeto at pinagdaanan. "Handa ka na ba?" tanong ng General. "Saan, General?" "Sa susunod na kabanata ng iyong buhay," sabi nito, nakatingin sa labas ng bintana. "Ang trabaho, ang paghihiganti. Tapos na ang mga yan. Ano na ang susunod para kay Sinagtala?" Napaisip si Sinagtala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hinaharap ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang blangkong pahina na handa niyang sulatan. "Sa totoo lang, General," sagot niya, "hindi ko pa alam. At sa tingin ko, ayos lang yon." Gabi na nang lisanin niya ang ospital. Sa halip na umuwi agad, umakyat siya sa rooftop, ang kanyang paboritong lugar. Mula doon, tanaw niya ang buong kampo at ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang malamig na hangin ng gabi. Ang hangin ng kalayaan. Tumingala siya sa langit. Ang kalangitan ay malinis at puno ng nagniningning na mga bituin. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng isang malupit na asawa. Hindi na rin siya si Starlight, ang alamat na kailangan niyang patunayan. Siya si Sinagtala. Isang pangalan na kombinasyon ng sinag at tala. Isang sinag ng pag-asa, isang bituin na may sariling liwanag. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang kanyang paglalakbay ay mahirap at masakit, ngunit dinala siya nito pabalik sa pinakamahalagang tao na dapat niyang mahalin at alagaan, ang kanyang sarili. Tapos na ang gabi, at para sa kanya, isang bagong umaga ang paparating. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa opinyon o pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang pinakamadilim na gabi para muling matuklasan ang liwanag na nagmumula sa ating kalooban. Ang pagpapatawad ay mahalaga, ngunit ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang ibinibigay natin sa ating sarili para sa mga panahong hinayaan nating maging maliit tayo para sa iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Sinagtala. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.